Magandang araw sa lahat. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Itong nag-viral na video sa Facebook at sa YouTube. Ito yung isang nurse na isang Filipina na nakapag-asawa na ng Briton, ng taga Great Britain. Pero isang araw sa parke habang nag-exercise siya kasama ang nag-ehersisyo kasama ang kanyang anak na babae, ay bigla na lamang siya binuli, pinagmumura ng mga matatandang British, mga matatandang British na babae. At kasama na yung isang lalaki, pinagmumura din siya, mga Briton, pinagmumura siya. Ang sabi ay, "Go back to the place where you belong, row, row, row your boat." Kung sa Tagalog pa ay mukhang naligaw ka yata, bumalik ka sa bangka mo. Bakit bangka? Di ba? Barko naman yung sinasakyan natin pag malayo. At isa pa, eroplano yung sinasakyan papuntang UK. Galing ng Pilipinas, di ba? Hindi pump boat. Kaya yung kanilang sinasabi ay panahon pa yon ni Magellan. Panahon pa ni Kupong-Kupong yun, which is uso pa kasi noon ang slavery. Kaya gano'n na lamang ang kanilang panghamak at itong sabihin natin na sila ay racist yung white supremacy against any color na hindi puti. So sa tingin nila ay talagang mataas ang antas ng puti. Well, atin yan pag-usapan mamaya. Panoorin muna natin ang bidyong ito na nag-viral at bigyan din natin ng reaksyon na balanse ang bidyong ito. Go back to whatever Asian country you belong in. Okay, racist. Okay, so ito yung nurse, ito yung Pilipina na nag-exercise siya sa hagdan sa isang parke, sa park ito, at nang may bumaba na matanda ay bigla siyang minura. Kaya nabigla siya kasi yung asawa nito ay British kasi, kaya may anak sila na half Filipina, half British, pero inaano pa rin sila doon, itong may racism pa rin sa kanila. Mababa pa rin ang tingin kahit na nakapag-asawa na ito ng isang Briton, at kahit ang anak niya ay isang half British, half Asian, ay ganun pa rin, mahalata pa rin doon sa labas. Kapag mistisa ka, ay mahalata pa rin nila na hindi ka pure blood na British. Kaya sa mga matatanda ay ganito talaga ang pag-iisip nila sa Great Britain, sa UK, sa England, kahit dyan, isang lugar lang yan. At maliban na lamang sa mga ngayon, sa mga new generation diyan sa Great Britain, ay medyo hindi na sila racist gaano, kasi halo-halo na doon meron ng mga black, mga negro, merong Asian. Pero noong unang panahon talaga, kaya nga merong tinatawag na grupo na Ku Klux Klan, yung KKK. Yun ay white race supremacy. At talagang inaano nila yung mga hindi puti, hindi kauri nila, talagang binubuli nila. At hindi lang yan, ay mas matindi pa doon. Kaya ito, balik tayo sa video at atin panoorin ng matagal-tagal. Look at the whole stairs to But yourself. you had these Why stairs don't you and go that somewhere stairs. else where you can go to a gym? This is not just for you. Oh, you Get need the out of this world. Get the out of this state. Go back to whatever Asian country you belong in. Okay, racist. I'll make you so bloody sick. You will wonder what the hell's going on with slavery. Because people like you are the only people that will look after everybody. Go back on the boat. Yes. Now. Papa, did you get that? Have you got a rubber boat? Oh, you did? Did you come across Yeah. the channel? I'm 15. Yes, Channel. living in the UK. I'm British. I'm the immigrant. Yeah. Get the
Okay, so ito, sinabi na nga ng nurse na Pilipina na siya ay British na kasi nakapag-asawa ng isang Briton. At ang kanilang anak ay mestiza pero ganun pa rin, halata ng mga matandang ito na Asian. Kasi ito ang ang origin at roots ng racism na yan. Dahil nga noong 17th century to 18th century ay nauso sa England at sa Amerika ang slavery. Slavery yung bumibili sila ng mga may kulay na mga tao. Ibig ng may kulay, ibig sabihin ay black, brown, or mulatto. Binibili nila as a slave. Kaya nga nakarating sa Amerika sila Lebron, di ba? Ang mga lahi nila Lebron, nila James Harden, yung mga negro na yan, ay galing yan sa slavery. Kaya nadala doon ng mga black people sa Amerika, tinatawag ngayon na Black American, dahil nga sa slavery. At dahil kay Abraham Lincoln, yun yung presidente ng Amerika na nag-abolish ng slavery. So, 16th century, 17th century hanggang 18th century ay laganap ang slavery sa Europe, sa Amerika. Kaya ang mga matatanda ay yan ang kanilang kinagigisnan na ang mga tao na may kulay ay slave. Kaya mayroong racism. Alam nila na sila yung superior kasi nga sa history ay mga slave lamang ang mga kakulay natin. So yan ang history niyan, mga kababayan. Kaya sa mga matatanda, ingat kayo diyan sa Great Britain, sa Amerika, dahil ang mga matatanda ay mga racist yan. Kasi nga yan ang alam nila sa history na ang mga itim na mga tao, mga brown, ay mga slave. Noong hindi pa presidente si Abraham Lincoln. Si Abraham Lincoln kasi na presidente, meron siyang ancestors na mga black. Kaya inabolish niya yung slavery sa Amerika. At ganoon na rin sa England, inabolish na rin nila kasi nga hindi makatao. Kasi slave Hindi na uso ngayon ang slave. Ang uso ngayon ay magsweldo. Sweldohan yung mga katulong. Pero ganun pa rin. Ang tingin nila sa mga OFW, sa mga katulong ay slave. So kaya nag-react tayo dito para malaman natin na in balance, sa balancing kaalaman, na hindi natin mabago yung pag-iisip ng mga matatanda dahil yun na nga ang history sa kanilang lahi at lugar. Ngayon, 2 beses na nabuli itong babae. Pagkagaling doon sa hagdan, minura siya ng matandang babae. Pagdating niya naman doon sa may mga kahoy, minura na naman siya ng mag-asawa na Briton. Kasi nga meron siyang na medyo hindi nagustuhan ng mga matatanda. Okay, patuloy natin kung ano yung kasalanan ng nurse. Sa tingin ng mga matanda, kasalanan yun. Kaya sila nagalit. So ito yun. Trouble, believe you me. Did you get that? Yeah. Did you get that? Did you get that? Yes, if you're a healthcare person, Well, I used to, but you know what? I'm an I SRN. used to. Right above I you, used little to. cow, now just shut up. Okay. I'll make Okay. you so bloody sick. Okay. You will wonder what the hell's going on. Slavery. Because people like you are the only people that will look after everybody. You are. And I'm going to get you. And I'm going to make you really lovely. I love it. Go back on the boat. Yes. Boat. Row the boat. Row the No, I'm waiting. Ay, uraya na din. So, you see, Now. Papa, did you get that? See? No, Oh, it's really? not. I'm Well, you attack him. Right, this dog That's trying to wrong, attack Bishop. my daughter. Yeah? And then this guy said to dog to kill me. Hey, Yeah, you did. Have you got a rubber boat? Oh, you did? Did you come across Yeah. the channel? I'm 15. Yes, Channel. I'm in the UK. I'm British. Yeah. Channel. No. Ban the immigrant. Ayun, so sinabi na nga ng nurse na Pilipina na I'm a British. Kasi nga nakapag-asawa ng Briton. At yung bata, mestiza na Ito kasi nagalit tong mga matatandang ito
Dahil alam naman natin ang matatanda ay wala na silang ibang mahal kundi ang kanilang mga pets. 'Di ba? Ito ay perspective ito para sa mga matatandang ito kasi ako may nanay din na matanda na mahilig sa mga pets. Ngayon ang pets pala nito ay akmang kinakahol tong Pilipina nitong mga pets nito na mga maliliit na aso. At siyempre, inaano ng Pilipina yung aso, di ba? Chinuchucho. Kaya nagalit ang mga matatandang ito. Yun lang yung kinagagalit nila yung parang sinuway ng ng Pilipina yung aso nila na kumakahol. Yun lang yung kinagagalit nitong matatanda. Sobra kasi ang pagtingin nila sa mga Pilipino, sa mga Black American, sa mga Asian. Pagtingin talaga nila ay mga slave lang tayo na pumupunta sa kanilang bansa. Totoo naman in the other way of perspective, bakit ka nagpasweldo doon? Slave ka, katulong ka, di ba? Bakit ka nagpa-slave? Kahit dito sa Pilipinas, slavery ito. Slavery itong mga trabaho natin. Kahit nagtrabaho tayo sa factory, sa mga opisina, sa bangko, sa paaralan, slave pa rin tayo. Ako nagtrabaho ako sa kolehiyo, sa school, nagtuturo ako. Pero sa tingin ko sa sarili ko, slave pa rin ako eh. Kasi meron kang amo, binabayaran ka para magtrabaho. Para sa kanila, parang nagtrabaho ka para magbigay ng pera sa kanila. Yung trabaho mo ay nag-produce yan ng pera eh. Para sa isang kumpanya. Kaya itong trabaho natin sa Pilipinas, slavery pa rin ito. Kahit yung mga boss natin, ang tingin sa atin ay mababa. Racism pa rin yun. Pero hindi sinabi ng boss natin, lalo ng mga inchik, di ba? Kapag boss natin inchik, ay yung magaganda ay ginawa pang kabit eh. Di ba? Yung magagandang babae, kinakabit ng inchik eh. Kaya white slavery pa rin. I make that slavery pa rin yan. Mga kababayan, itong trabaho natin sa Pilipinas. Kaya kung gusto nyong hindi kayo may slave, ay kumalas kayo sa inyong trabaho at magtrabaho kayo freelancer. Magtrabaho kayo ng walang amo, walang boss. Yun, mawala ang slavery sa atin. Kaya kahit lalo na doon sa labas ng bansa, kapag doon tayo nagtrabaho, talagang maliit ang tingin sa atin doon. May kwento ako sa inyo, kaibigan ko, best friend ko, nagtrabaho sa Amerika yun Meron pa palang racist doon sa Amerika. Nagtrabaho siya as a janitor sa isang mall, isang malaking mall sa Amerika. Yung sahig na kanyang minamap, pinupunasan ng map, floor map, ay dinuduraan daw, ini-spit ng mga ng mga matatanda pa rin. Sa tingin sa Pilipino doon na janitor ay talagang mababa. Dinuduraan yung sahig at sabi ay okay, burahin mo, imap mo yan. Kaya unggoy ang tingin sa atin doon sa Amerika. Lalo na kapag trabaho mo ay janitor. Pero kapag trabaho mo ay CEO ka, ikaw yung pinaka-manager na isang kumpanya, mawawala na yung stigma na slave sa'yo. Pero kapag mababa yung trabaho mo, ay slave talagang tingin sa'yo. Kaya itong mga matatandang ito, ganun ang pag-iisip na white supremacy against black people. Kasama tayo doon sa black people kasi brown tayo mga kababayan. Kaya ito, ako balanse lang ang tingin ko dyan bakit tayo pumupunta doon sa lugar na merong racism, sa lugar na hindi atin? Kaya mabuli talaga tayo dyan. Mga kababayan. Ganun talaga kasi kultura nila yan. Diba sa atin, kapag nakakita tayo ngayon ng inchik ay mukhang nagagalit tayo, diba? Ganun din yung feeling doon. Kaya atin na lang, ang importante lang, walang nasaktan, diba? Pabayaan na lang natin yan kasi yan nga yung history nila kultura nila yan na talagang mataas ang antas ng mga puti. Okay, tapusin natin ang video. He's a racist as well. Yeah? He's a I'm the racist. immigrant. Yeah. Yeah, you know, I look after you. Yeah, I'm a healthcare.
Why don't you just Why don't you f*** off? just give it a rest? If you're a healthcare person, you know what? Get away from her. Get away from her. Right above you. Get away from her. I'll make you so bloody sick. You will wonder what the hell's going on. Get off her. Get off her. Stop it! What are you pushing me? Ayun, so lumalaban ang ang Pilipina. Ayun, nasaktan yung matanda Kaya nagalit yung lalaki. Putol-putol kasi ang video kasi hindi natin malaman ang pinagmulan. Akala kasi ng iba ay walang dahilan at nagagalit lang tong mga matanda. So, ganun yun. Pumasok ka sa kanilang teritoryo. Turf nila yan, turf. Teritoryo nila, pinasok mo. So, talagang maano ka. Para ka kasing para sa karagatan, sa school of fish, 'di ba? Sa mga grupo ng isda. Kapag humalo sa pating yung maliliit na isda, kinakain niya ng pating, 'di ba? Iba kasi ang sa Animal Kingdom, yung herd ng mga lion, yung grupo ng lion na hindi pwedeng makisama doon ang mga usa o mga deer, 'di ba? Kasi mga lion na na herd. Kaya hindi pwede. Sa mga elepante naman, iba lang naman na tatabi-tabi sa elepante yung mga maliliit na hayop, maapakan yun. Kaya sa Animal Kingdom, herd, grupo-grupo ang mga hayop. Kung anong uri ka, ganun din sa mga ibon, birds with the same feather flock together. Kung hindi ka uwak, huwag kang sumama sa uwak, kakainin ka ng mga uwak, ng vulture. Kung hindi ka vulture, bakit ka tumatabi sa vulture? Kakainin ka niyan. Kaya ganun lang, dapat alam natin kung saan tayo. Kapag nasa ibang turf tayo, ibang kung sa ecology pa yan, ibang turf, ibang ecosystem, alangan naman na ang isda ay mabubuhay sa lupa, di ba? Meron ng ibang isda na mag-survive sa lupa pero hindi matagal. Kaya dapat alam natin kung anong turf natin, ano talaga yung ating lugar na dapat naroon tayo. So ginawa tayo ng Diyos, pinagbukod tayo sa mga isla, sa Asia, ginawa din Europe, Amerika, para nga magkahiwalay-hiwalay tayo. Pero dahil sa mga barko, sa eroplano, sa technology, ay nakarating tayo ng Amerika, ganun din ng mga Amerikano. So, kasalanan din ng tao yan kasi pinaghiwalay na tayo ng Panginoon nag-imbento pa tayo ng mga barko para makapunta ng Amerika at British at Great Britain. Mabubuhay naman tayo sa Pilipinas, mga kababayan, di ba? Nabubuhay naman tayo dito. Ako nga, nabubuhay ako At wala akong ambisyon na magtrabaho sa mga puti. Wala akong ambisyon na magiging slave. Kasi I'm the master of myself. Yan ang paniniwala ko. Kaya wala akong boss. Matagal na akong huminto sa doon sa pinagtrabahuan ko na kolehiyo. Sweldo maliit pa, plus slave ka pa ng amo mo na may-ari ng school, di ba? Kaya sa inyo dyan na nagtrabaho sa labas, pabayaan nyo ng ganyan ang mga ugali niyan. Kasi kapag matatanda, ang kultura nila ay iba sa mga millennials or Gen Z. Pero yung mga kabataan ngayon, yung mga kabataan, in fairness, kabataan ng UK, ng Amerika, ng Australia, at kahit sa Europe, ay hindi nag-aano silang racist. Yung iba nga ay nag-asawa na ng mga Pilipina, di ba? Pero yung mga matatanda, talagang mga racist yan, mga kababayan. Alright, anong masabi nyo dito sa viral video na ito? Sino bang may kasalanan dito? Ang Pilipina ba o itong mga matatandang makitid ang pag-iisip? Paki-comment na lang sa ating comment section down below, mga kababayan. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli, paalam.